Maghiwalay na tayo, Nina. Tapos na ang 10 taon ng pagtitiis ko sa iyo. Pirmahan mo na ang mga papel na ito para hindi na tayo magkasakitan pa. Ang boses ni Marco ay malamig pa sa hanging dala ng aircon sa loob ng kanilang marangyang silid kainan. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalas na bubog na diretsong bumaon sa puso ni Nina, dahan-dahan at sadyang pinapahirapan ang kanyang bawat paghinga. Nakatayo si Nina sa tabi ng hapagkainan. Suot ang kanyang paboritong apron na may bahid pa ng harina at amoy ng bawang. Sa kanyang harapan ay nakahanda ang pinaka-espesyal na hapunan na niluto niya sa loob ng 3 oras. Kare-kare na kinuha pa ang reseta sa kanyang yumaong lola, ang paboritong ulam ni Marco. Ngayong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal, isang dekada ng kanyang tahimik na paglilingkod, ng kanyang pagtalikod sa sariling pangalan, at yaman para lamang maging isang mabuting asawa. Inakala niya na ang hapunang ito ay pagdiriwang ng kanilang pagsasama. Ngunit isa pala itong huling piging bago ang kanyang pagbitay. Dahan-dahang ibinaba ni Nina ang hawak niyang sandok. Narinig ang mahinang pagtama nito sa tilang sape ng mesa. Isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Nararamdaman niya ang init ng sabaw na sumisingaw mula sa palayo. Ngunit ang kanyang buong katawan ay tila naninigas sa lamig. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang singsing sa kanyang kaliwang kamay ay tila biglang bumigat. Tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang dignidad. Marco, anibersaryo natin na yon, bulong ni Nina. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na malaking bato. 10 taon na tayo. Akala ko ba ay masaya tayo? Akala ko ba ay sapat na ang lahat ng ginagawa ko para sa iyo at para sa pamilya mo? Isang mapait na tawa ang narinig mula sa pintuan. Pumasok si Doña Elena, ang kanyang biyenan, na nakasuot ng kanyang mamahaling perlas at may dalang mapang maliit na tingin. Sapat? Nena, kailanman ay hindi naging sapat ang isang tulad mong walang pinag-aralan at galing sa hirap para sa aking anak. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy kusina ka palagi. Nakakahiya kang ipakilala sa mga kaibigan namin. Ngayong sikat na arkitekto na si Marco, hindi na siya nababagay sa isang asawang ang tanging alam ay maglinis ng bahay at magluto. Naglakad si Marco palapit sa kumpol ng mga papel na nakalatag sa mesa. Hindi man lang tinitingnan ang mga mata ng asawa. Sofia is different, Nina. She's sophisticated. She's an heiress. She can help me reach the top of the social ladder. Ikaw? Hanggang dito ka na lang. Utang na loob ko na sa iyo ang 10 taon na pinatira kita sa bahay na ito kahit wala kang ambag sa kumpanya ko. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kaisipan ni Nina. Walang ambag? Gustong sumigaw ni Nina. Gusto niyang sabihin na ang bawat kontrata, bawat puhunan, at bawat pagkakataong tinatamasa ni Marco ngayon ay bunga ng kanyang lihim na pagmamanipula sa likod ng tabing. Siya ang dahilan kung bakit hindi nalugi ang kumpanya nito nung 5 taon na ang nakalilipas. Siya ang gumamit ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang Valderrama upang protektahan ang lalaking mahal niya, habang nagpapanggap na isang simpleng may bahay. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kanyang luha na dahan-dahang umagos, mainit at puno ng pait, habang pumapatak ito sa puting tela ng mesa. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang bawat gamit sa bahay na kanyang inalagaan ng 10 taon ay tila naging mga estrangjero. Ang mga alaala ng kanilang tawanan ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Lumapit si Marco at inilapag ang isang gintong ballpen sa ibabaw ng divorce papers. Don't make this harder than it already is. I've already prepared a small amount for you. Sapat na yon para makapagsimula ka uli sa probinsya ninyo. Umalis ka na bago pa dumating ang mga bisita ko
para sa victory party ko mamaya. I don't want them to see you looking like a miserable maid. Tiningnan ni Nina ang mga papel sa kanyang harapan. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na pot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kaibuturan. Tumingala siya at tiningnan ang kanyang biyenan na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa platera na tila wala siyang halaga. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco, ang lalaking kanyang pinag-alayan ng kanyang kabataan at pagmamahal. Ngunit ngayon ay tinitingnan siya na parang isang dumi sa kanyang sapatos. Kinuha ni Nina ang ballpen. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. May isang bahagi ng kanyang puso ang tuluyan ng namatay sa sandaling iyon. Ngunit may isang bagong lakas ang nagsisimulang gumising. Ang katahimikan ni Nina ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang huling paghinga ng isang nagtitimpi. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalik. Isang katanungang tila sumpa at pangako sa kanyang sarili. 10 taon siyang naging alipin ng pag-ibig. 10 taon siyang naging bulag sa kawalan ng utang na loob. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang boses ang bumubulong sa kanyang diwa. Marco, handa ka na bang makita ang tunay na muka ng babaeng itinapon mo? Pumirma si Nina sa papel, hindi bilang ang masunuring asawa, kundi bilang ang babaeng magpapabagsak sa lahat ng kinalalagyan nila ngayon. Iniwang mag-isa ni Marco si Nina sa dilim ng kanilang silid kainan, bitbit ang mga papel ng kalayaan na hindi niya alam ay siya ring magiging hatol ng kanyang kamatayan sa mundo ng kapangyarihan. Nanatiling nakatayo si Nina habang ang amoy ng kare-kare ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng paparating na bagyo. Lumabas ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka na parang asong ligaw. Huwag mong hintayin na mapahiya ka ng husto sa harap ng mga magiging bisita ni Marco. Ang tinig ni Doña Elena ay kasing talas ng patalim habang ibinabato niya sa paanan ni Nina ang isang lumang maleta na sira pa ang zipper. Kasunod dito ang ilang piraso ng damit na mabilis na nagkalat sa basang damuhan ng bakuran. Wala ni isang bakas ng awa sa mga mata ng matanda, tanging pagkamuhi at pagmamaliit ang nananaig habang pinagmamasdan niya ang kanyang manugang na tila isang basahan na wala ng pakinabang. Nakatayo si Nina sa gitna ng malawak na garden na siya mismo ang nag-alaga sa loob ng 10 taon. Ang bawat rosas, ang bawat halaman na kanyang dinidilig tuwing umaga ng may pagmamahal, ay tila nakikiramay sa kanyang sinasapit. Ngunit para kay Marco na nakatanaw lamang mula sa teras ng ikalawang palapag, si Nina ay isa na lamang anino ng nakaraan na kailangan ng burahin. Nakasuot na si Marco ng kanyang mamahaling tuxedo para sa gaganaping victory party, ang kanyang muka ay walang emosyon, habang tinitingnan ang kanyang asawa na dahan-dahang nababasa ng biglang pagbuhos ng ulan. Hindi man lamang gumalaw si Nina para salunghatin ang mga damit na nahuhulog sa putikan. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, na tila binibinyagan siya ng isang bagong uri ng sakit. Ang maranyang mansyon na itinuring niyang tahanan, ang bahay na kanyang nilinis, pinaganda at pinuno ng kanyang pagsusumikap, ay naging isang malaking kulungan na ngayon ay tuluyan ng nagsara para sa kanya. Naririnig niya mula sa loob ng bahay ang tawanan ng mga katulong na dati ay kanyang tinutulungan. Ngunit ngayon ay lihim na nagbubulong-bulungan at nagtatawa sa kanyang sinasapit. Dahan-dahang lumuhod si Nina sa putikan upang pulutin ang isang piraso ng lukot na papel na lumabas mula sa kanyang maleta. Ito ang tanghing litrato ng kanyang lolo Ben, ang kaisa-isang tao na naniwala sa kanya bago ito pumanaw. Sa litratong iyon, nakangiti ang matanda habang nakahawak sa kanyang balikat. Tila nadibigay ng lakas na kailangang-kailangan niya sa sandaling ito. Niyakap ni Nina ang litrato sa kanyang dibdib. Pilit na pinoprotektahan ito mula sa ulan, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding lamig at panghihina. Marco! Sigaw ni Nina sa gitna ng dagundong ng langit. Tumingala siya sa kanyang asawa, ang kanyang buhok ay dumidikit na sa kanyang muka, at ang kanyang boses ay puno ng pighati.
10 taon, Marco. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Kahit ang sarili ko, kinalimutan ko para lang maging maayos ang buhay ninyo. Ganito ba ang kabayaran ng lahat ng sakripisyo ko? Isang mapang-uyam na ngiti lamang ang isinagot ni Marco bago ito tumalikod at pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Tuluyang isinarado ang sliding door na tila ba isang pader na hindi na kailanman matitibag. Ang tunay na sampal ay hindi ang pagpapatalsik sa kanya, kundi ang katotohanang sa loob ng 10 taon, hinding-hindi pala siya naging bahagi ng mundong kanyang ipinaglaban. Bit-bit ang kanyang sirang maleta at ang pusong durog na durog. Dahan-dahang naglakad si Nina patungo sa malaking gate ng subdivision. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila paghila sa isang mabigat na kadena. Ang mga gwardiya na dati ay bumabate sa kanya ng may paggalang, ay ngayon ay umiiwas ng tingin, tila natatakot na mahawa sa kanyang kamalasan. Nang makarating siya sa labas ng gate, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Ang mansyon ng mga De Vega ay lalong nagliwanag dahil sa mga dekorasyon para sa party, isang masayang pagdiriwang na nagaganap sa ibabaw ng kanyang bangkay. Napadpad si Nina sa isang madilim na kalsada, malayo sa karangyaan ng subdivision. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng sarili niyang mga hikbi at ang malamig na yakap ng gabi. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at sa tingin ng mundo, wala na siyang halaga. Sa kanyang isipan, muling naglaro ang mga salita ni Doña Elena na tila mga langgam na kumakain sa kanyang natitirang dignidad. Nagtanong siya sa sarili, hanggang kailan kailangang magdusa ng isang taong wala namang ibang ginawa, kundi magmahal ng tapat? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pares ng nakasisilaw na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang liwanag nito ay tila tumutunaw sa kadiliman ng kalsada. Isang itim at napakahabang sasakyan ang huminto sa kanyang tabi, na nagdulot ng bahagyang pag-alon ng tubig mula sa kalsada patungo sa kanyang mga paa. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba habang may hawak na payong. Huminto ang mundo ni Nina nang makilala niya ang mukha ng lalaki sa ilalim ng madilim na langit. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng 10 taon ng pagtatago at pagtalikod sa kanyang tunay na pagkatao, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang lihim ang makakahanap sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nanatiling nakatayo si Nina, basang-basa at sugatan ang kalooban, habang ang lalaki ay dahan-dahang yumukod sa kanyang harapan bilang tanda ng pinakamataas na paggalang. Senyorita Nina, sa wakas, nahanap din kita. Bakit mo hinayaang mangyari ito sa'yo? Ang boses ni Attorney Aris ay punong-puno ng pighati at galit, habang mabilis siyang lumalapit kay Nina, dala ang isang malaking payong upang harangan ang malakas na buhos ng ulan. Hindi alintanan ng matandang abogado na nababasa nga rin ang kanyang mamahaling Amerikana. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang babaeng 10 taon niyang hinanap. Ang babaeng itinuring niyang sariling anak, na ngayon ay tila isang basang sisiw na itinapon sa gilid ng kalsada. Dahan-dahang iniangat ni Nina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pagod at tila wala nang natitirang luha. Ares, ikaw pala yan. Mahinang tugon niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya sa kanyang tunay na titulo. Hindi katulong, hindi walang kwentang asawa, kundi senyorita. Isang salitang tila nagpabalik sa kanya sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Inalalayan ni Aris si Nina, papasok sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang banayad na init mula sa heater ng sasakyan ay tila isang yakap na unti-unting nagpapabalik ng buhay sa kanyang naninigas na katawan. Nanatiling tahimik si Nina habang binibigyan siya ni Aris ng isang tuyong tuwalya. Pinanood niya ang mga patak ng ulan sa bintana ng sasakyan, habang ang kanyang isipan
ay dahan-dahang lumalakbay pabalik sa nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita sa huling gabi na nakita niya ang kanyang lolo Ben, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang boses ng matanda, paos ngunit puno ng karunungan. Sabi nito sa kanya, "Nina, ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung gaano mo kayang ibigay, kundi sa kung paano ka rerespetuhin ng taong bibigyan mo nito. Kung pipiliin mong mamuhay ng simple, kasama ang lalaking yan, gawin mo. Ngunit tandaan mo, kapag ang ginto ay itinapon sa putikan, mananatili itong ginto. At kapag dumating ang araw na hindi ka na nila kilala, bumalik ka sa akin." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina. Sinunod niya ang kanyang puso. Pinili niyang itago ang kanyang bilyon-bilyong yaman, ang kanyang mga mansyon, at ang kanyang kapangyarihan upang subukin kung mamahalin siya ni Marco nang dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa kung anong meron siya. Ngunit ang 10 taon na yon ay nauwi lamang sa isang masakit na katotohanan. Ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay ang siya ring unang tatapak sa kanyang pagkatao kapag wala na siyang pakinabang. "Senyorita, bakit mo pinatagal lang ganito?" tanong ni Aris. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. "Alam mo namang sa isang tawag mo lang, maaari nating pabagsakin ang pamilya De Vega sa loob ng isang araw. Bakit mo hinayaang saktan kanila ng ganyan?" Huminga ng malalim si Nina at ipinikit ang kanyang mga mata. "Dahil naniwala ako sa pag-ibig, Aris. Naniwala ako na sapat na ang pagiging mabuting asawa. Ngunit mali ako. Ang mga taong katulad ni Marco at Doña Elena ay hindi nakakakita ng kabutihan. Ang tanging nakikita lang nila ay ang ningning ng salapi at kapangyarihan." Dahan-dahang ibinukas ni Nina ang kanyang kamao. Doon, sa kanyang palad, ay ang kupas na litrato ng kanyang lolo. Ang papel ay basa at medyo punit. Ngunit ang mga mata ng matanda sa litrato ay tila nagbibigay sa kanya ng basbas. Ipinatong ni Nina ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at gasgas sa kanyang hita. Ang mga kamay na 10 taong nagluto, naglaba, at nagsilbi sa mga taong walang utang na loob. "Tapos na ang 10 taon ng pagtitiis, Aris," wika ni Nina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, malamig, at puno ng determinasyon. Ang Nina na nakilala nila ay patay na. Ang Nina na tinalikuran ang kanyang korona ay hindi na babalik. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanya ni Marco. Gusto kong malaman kung anong mga proyekto ang hawak niya na tayo ang nagpopondo ng palihim." Tumango si Aris. Isang bahid ng kagalakan ang dumaan sa kanyang mga mata. "Lahat ay handa na, senyorita. Naghihintay lamang ang buong Valderrama Group sa iyong pagbabalik. Ang iyong penthouse sa Makati ay nalinis na, at ang lahat ng iyong mga assets ay muli nang nasa ilalim ng iyong direktang kontrol." Tumingin si Nina sa labas ng bintana habang dumadaan sila sa tapat ng isang malaking billboard kung saan nakapaskil ang mukha ni Marco bilang Architect of the Year. Isang malamig na puot ang gumapang sa kanyang puso. "Hindi ko sila kailangang patayin, Aris. Ipaparamdam ko lang sa kanila kung gaano kalamig ang mundong ipinaranas nila sa akin. Babawiin ko ang lahat. Ang bawat sentimo, ang bawat dangal, at ang bawat segundong ninakaw nila sa buhay ko." Habang papalayo ang sasakyan sa madilim na kalsada, naiwan ang nakaraan ni Mina sa gitna ng ulan. Ngunit sa kanyang bulsa, may isang bagay na hindi napansin ni Marco nang palayasin niya ang kanyang asawa. Isang lumang susi na may tatak ng pamilya Valderrama. Ang susi na magbubukas sa pinto ng impyernong kakaharapin ng mga De Vega. "Aris," tawag ni Nina habang dahan-dahang sumasandal sa upuan. "Po, senyorita?" "Ipaalam mo sa lahat, ang tunay na may-ari ng Valderrama Group ay nagising na." Sa wakas, malaya na ako sa amoy ng bawang at kawalan ng klas ni Nina. Ngayon, maaari ko nang ipakita sa mundo ang babaeng nararapat sa isang katulad ko. Ang mapangahas na tinig ni Marco
ay umalingonggaw sa loob ng kanilang malawak na sala, na ngayon ay punong-puno ng mga naglalakihang pangalan sa industriya ng arkitektura at negosyo. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak habang ang kanyang kabilang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Sofia, ang babaeng ipinalit niya kay Nina. Si Sofia ay nagniningning sa kanyang hapit na pulang damit, suot ang mga alahas na tila kumukutitap sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Saksi ang bawat sulok ng mansion sa marangyang victory party ni Marco. Ang tunog ng mga kupita na nagtatama at ang malakas na tawanan ng mga bisita ay tila isang malupit na musika na nagdiriwang sa pagpapatalsik kay Nina. Habang si Nina ay posibleng nanginginig pa rin sa ginaw sa kung saang sulok ng kalsada, si Marco ay parang isang haring nakabalik sa kanyang trono, malaya mula sa anino ng kanyang walang kwentang asawa. Congratulations, Architect De Vega! Ang balita ko ay ikaw ang kaisa-isang kandidato para sa bagong development project ng Valderrama Group. Wika ng isang matandang negosyante habang nakikipagkamay kay Marco. Ngumiti ng malapad si Marco. Ang kanyang dibdib ay lumalaki sa sobrang kayabangan. Salamat, Don Ricardo. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. I built my empire with my own sweat and blood. Walang tulong mula sa kung sino man, lalo na mula sa isang babaeng, ang tanging alam ay maglaba ng aking mga medyas. Isang malutong na tawanan ang sumunod mula kay Doña Elena na nakikinig sa usapan. Tama ang anak ko. Sa loob ng 10 taon, naging pabigat lang ang babaeng iyon. Ngayong wala na siya, tila gumaan ang aura ng bahay na ito. Sofia, iha, ikaw ang kailangan ng anak ko para lalong maging matunog ang pangalan niya. Si Sofia ay humilig sa balikat ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwari. I've always believed in you, Marco. You're a genius. Hindi ka nararapat sa isang asawang mukhang katulong at hindi marunong mag-English ng maayos. You deserve a partner who can stand beside you in events like this. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, itinaas ni Marco ang kanyang baso para sa isang toast. Para sa tagumpay, para sa bagong simula, at para sa paglaya mula sa nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagyayabang, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanyang sistema. Sandali siyang napatitig sa bakanting upuan sa dulo ng mahabang mesa. Ang upuan kung saan palaging tahimik na nakaupo si Nina. Tuwing may okasyon, handang pagsilbihan siya sa isang iglap. Sa isang saglit, naalala niya ang malungkot na mga mata ni Nina bago ito umalis sa ulan. Isang mabilis na tusok ng konsensya ang naramdaman niya. Ngunit mabilis din itong nilunod ng kanyang kasabikan sa kapangyarihan. Hindi nagtagal, lumapit ang kanyang secretary na si Liza. Ang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala. Architect De Vega, pasensya na po sa istorbo. Pero may tumatawag po mula sa Land Bank. Sinasabi po nila na ang credit line ng kumpanya ay biglang sinuspende. Nangunat ang noni Marco. Pilit na itinatago ang kaba sa harap ng kanyang mga bisita. Ano? Imposible yan. Kakakuha lang natin ng approval noong nakaraang buwan. Baka nagkamali lang sila ng system. Iyon din po ang sabi ko, sir, bulong ni Liza. Pero ang sabi po ng bank manager, may utos daw po mula sa main office ng Valderrama Group na i-audit ang lahat ng accounts na may kinalaman sa ating kumpanya. At ang mas malala po, ang misteryosong investor na sumusuporta sa atin sa loob ng 5 taon ay bigla pong nag-withdraw ng lahat ng pondo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang empire na ipinagmamalaki niya, ay nakatayo lamang sa suporta ng isang investor na hindi niya kailanman nakilala ng personal. Kung mawawala ang pondong iyon, ang lahat ng kanyang mga proyekto ay magiging abo sa loob ng isang gabi. Sinong gumawa nito? Mahinang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Hindi po nila sinasabi ang pangalan, sir, tugon ni Liza. Pero ang tanging mensahe lang po ay, the grace period is over. Muling bumalik ang ingay ng party sa kanyang pandinig.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang tawanan ng mga bisita ay tila naging mga pangungutya. Tiningnan niya si Sofia na masayang nakikipag-usap sa iba. Walang malay na ang lalaking pinili niya ay unti-unti nang nawawala ng lupa na kinatatayuan. Samantala, sa isang malayong penthouse na tanaw ang buong kalungsod, nakatayo si Nina sa harap ng isang malaking glass wall. Suot niya ang isang itim na silk robe, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng stock market crash ng De Vega Architects. Wala nang bakas ng harina o amoy ng bawang sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi. Pinagmamasdan ang bawat pagbagsak ng numero sa screen. Dahan-dahang hinaplos ni Nina ang kanyang leeg, kung saan nararamdaman pa rin niya ang bakas ng sakit mula sa mga salita ni Marco. Ang bawat serya ng data na lumalabas sa tablet ay ang kanyang unang hakbang sa pagbawi. Marco, bulong ni Nina sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pait. Ito pa lang ang simula. Akala mo ay ikaw ang nagtayo ng iyong kaharian. Ngayon, panuurin mo kung paano ko ito gigibain gamit ang parehong mga kamay na ginamit mo sa pagtatapon sa akin. Nang biglang mag-ring ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Ito ay si Marco, desperadong tumatawag sa kanyang lumang asawa na sa tingin niya ay kaisa-isang taong makikinig sa kanyang problema. Ngunit sa halip na sumagot, pinindot ni Nina ang reject at tuluyang pinatay ang device. Sa kalsada sa labas ng mansyon ng mga De Vega, ang malakas na kidlat ay muling gumuhit sa langit. Tila isang babala na ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Ang bango ng mamahaling lavender at sariwang bulaklak ang bumabalot sa buong penthouse. Malayo sa amoy ng usok at mantika na nakadikit sa balat ni Nina sa loob ng 10 taon. Nakaupo siya sa harap ng kanyang dambuhalang mahogany desk. Suot ang isang itim na silk dress na tila bumabalot sa kanyang bagong silang na otoridad. Sa kanyang harapan, si Attorney Ares ay tahimik na naglalapag ng mga dokumento. Ang bawat isa ay may tatak ng selyo ng Valderrama Group. Nagsisimula na silang magkagulo, senyorita, panimula ni Ares. Ang boses ay may halong paghanga. Ang kumpanya ni Marco ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang pitik mo lang sa kanilang cash flow, nayanig na ang buong pundasyon. Ngayong umaga, 3 malalaking supplier ang nag-cancel ng kanilang deliveries dahil sa takot na hindi sila mabayaran. Tumingin si Nina sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyang tila mga langgam sa baba. Hindi pa sapat yan, Ares. Gusto kong maramdaman ni Marco ang bawat baitang ng pagbagsak. Gusto kong malaman niya ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol sa buhay na akala niya ay kanya. Dahan-dahang hinaplos ni Nina ang isang maliit na peklat sa kanyang kanang kamay. Isang bakas ng paso mula sa pagluluto ng paboritong hapunan ni Marco noong nakaraang taon. Nung gabing yon, sa halip na mag-alala, nagreklamo pa si Marco dahil medyo matabang daw ang ulam. Ang peklat na ito ay hindi natanda ng kanyang pagiging martyr, kundi isang paalala ng kanyang katangahan na kailanman ay hindi na mauulit. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang kanyang lumang telpono na nakatabi sa gilid. Ito ang telponong ginagamit niya noong siya ay simpleng may bahay pa lamang. Nakita niya ang pangalan sa screen, Doña Elena. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina. Pinindot niya ang speakerphone. Nina, nasaan ka bang babae ka? Ang boses ni Doña Elena ay tila isang sirena ng bumbero, puno ng galit at desperasyon. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag namin? Alam mo bang nagkakaproblema ang anak ko sa kumpanya? Siguro ay isinusumpa mo kami, kaya kami minamalas. Bumalik ka rito ngayon din at linisin mo ang kalat sa kusina at ipagdasal mo ang tagumpay ni Marco. Ang swerte mo na nga na pinatira ka namin dito. Tapos magtatago ka. Hindi agad sumagot si Nina. Hinayaan niyang mapuno ang linya ng mabigat na katahimikan, isang katahimikan na tila sumasakal sa kabilang panig. Doña Elena, sa wakas ay wika ni Nina. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at walang kahit anong bakas ng takot.
Ang kusina ninyo ay kasing dumina ng inyong mga budi. Huwag ninyo akong hanapin para linisin ang kalat na kayo naman ang gumawa. At tungkol sa swerte, mukhang nagkamali kayo. Hindi ako ang swerte ninyo. Ako ang pundasyon ninyo. At ngayong umalis na ako, panuurin ninyong gumuho ang lahat. Anong sabi mo? Napakawalang hiya mo! Sigaw ng matanda. Ngunit bago pa ito makapagpatuloy, pinindot na ni Nina ang dulo ng tawag. Tumingin si Nina kay Aris. Bilhin mo ang lahat ng utang ng De Vega Architects mula sa mga bangko. Gamitin mo ang ating subsidiary company. Gusto ko, sa loob ng 48 oras, tayo na ang may-ari ng bawat pako at semento sa kumpanya ni Marco. At Aris, ihanda mo ang pinakamahal na buke ng mga puting rosas. Ipadala mo sa opisina ni Marco. Ilagay mo sa card, "A gift for your funeral." Samantala, sa opisina ni Marco, ang kaguluhan ay hindi na maampat. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan, ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Nakaupo si Marco sa kanyang swivel chair. Hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na. Si Sofia ay nakatayo sa tabi niya. Hindi para umalo, kundi para magreklamo. Marco, sabi mo ay stable ang lahat. Paano na ang bakasyon natin sa Paris? At ang kotseng ipinangako mo sa akin? Iritableng tanong ni Sofia. I can't be seen with a man whose credit cards are getting declined. Tumahimik ka muna, Sofia. Pasigaw na sagot ni Marco. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Tila may isang invisible na kamay na sumasakal sa amin. Lahat ng pinto ay nagsasara. Isang secretary ang pumasok. Dalang isang malaking bouquet ng puting rosas. Sir, may nagpadala po nito. Galing daw po sa Valderrama Group. Biglang nabuhayan ng loob si Marco. Akala niya ay ito na ang sign na tinatanggap na ang kanyang proposal. Ngunit nang mabasa niya ang card, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang mga rosas na sumisimbolo ng kapayapaan ay tila naging mga bulaklak para sa patay sa kanyang paningin. The chairperson wants to see you, sir, dagdag ng secretary. Pero hindi sa opisina nila. Gusto niya ay magkita kayo sa lumang property sa labas ng lungsod. Ang property na kaisa-isang asset na natitira sa pangalan ninyo. Nagtaka si Marco. Ang property na iyon ay isang abandonadong bodega na balak niyang ibenta para pambayad sa utang. Bakit doon siya gustong makita ng pinakamataas na pinuno ng Valderrama Group? Maghanda ka, Sofia, wika ni Marco, habang mabilis na kinukuha ang kanyang Amerikana. Ito na ang pagkakataon natin. Kung makuha ko ang pabor ng chairperson na ito, maliligtas tayo. Gagawin ko ang lahat, kahit lumuhod pa ako sa harap niya. Hindi alam ni Marco, habang nagmamaneho siya patungo sa bodega, na ang babaeng inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang syaring babaeng kanyang itinapon sa ulan. At sa loob ng bodegang iyon, naghihintay ang isang trono na gawa sa katotohanan at paghihigante. Akala mo ba, kapag nagsuot ka ng mamahaling tela, ay magmumukha ka ng tao? Ang amoy ng lupa at pawis ay hinding-hindi mawawala sa balat mo, Nina. Ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa loob ng pinakamahal na butik sa Makati, kung saan ang bawat gamit ay nagkakahalaga ng ilang buwang sweldo ng isang ordinaryong tao. Nakatayo siya sa gitna ng tindahan, suot ang isang sapatos na may matataas na takong, habang tinitingnan si Nina mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Sa paningin ni Sofia, si Nina ay nananatiling ang basurang asawa na pinalaya sa mansyon ni Marco, isang babaeng dapat ay nagtatago sa hiya at hindi naglalakas loob na tumapak sa mundong kinalalagyan niya ngayon. Nakatayo si Nina sa harap ng isang salamin, hawak ang isang simpleng puting blusa na yare sa purong seda. Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang kalmado at matatag na muka. Wala nang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Sa halip, may isang uri ng ningning doon na hindi kayang bilhin ng kahit anong alahas. Ang kanyang tindig ay dahan-dahang nagbabago. Ang dating balikat na nakayuko dahil sa bigat ng mga gawaing bahay ay ngayon ay tuwid na tuwid,
Tila isang rinang handang tanggapin ang kanyang korona. Hindi ko alam na ang mga tulad mo ay pinapapasok na pala rito. Pagpapatuloy ni Sofia, habang lumalapit sa mga sales assistant na nakatayo sa gilid. Excuse me, alam niyo ba kung sino ang pinagsisilbihan ninyo? This woman is a nobody. She's a former maid who thinks she can afford these things. Baka nakawil lang niya ang mga paninda ninyo. Ang mga sales assistant ay nagpalitan ng mga nag-aalinlangang tingin. Sa isang banda, si Sofia ay kilalang kliyente na palaging kasama ni Architect Marco de Vega. Sa kabilang banda, may isang kakaibang awtoridad na bumabalot kay Nina na hindi nila maipaliwanag. Isang uri ng karangyaan na hindi nagsusumigaw, kundi tahimik na nag-uutos ng paggalang. Dahan-dahang lumingon si Nina. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang makita ang kanyang kaaway na naglulupasay sa sariling kawalan ng seguridad, habang siya ay nananatiling buo. Sofia, ang tunay na prinsesa ay hindi kailangang ipagsigawan ang kanyang titulo. Ang mga mapagpanggap lamang ang gumagawa niyon dahil natatakot silang makita ng mundo ang kanyang tunay na anyo sa ilalim ng mga hiram na hiyas. Namula ang mukha ni Sofia sa matinding galit. Ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko ay nanggigil sa kanyang mamahaling bag. Hiram? Ang lahat ng meron ako ay ibinigay ni Marco. At ikaw? Wala ka ng Marco. Wala ka ng bahay. Wala ka ng kwenta. Guards! Ilabas ninyo ang babaeng ito bago ko tawagan ang manager. Bago pa makalapit ang mga security guard, dahan-dahang binuksan ni Nina ang kanyang simpleng wallet. Mula sa loob nito, kinuha niya ang isang itim na card na may gintong ukit. Isang Centurion Black Card na iilan lamang sa buong mundo ang nagmamay-ari. Inilapag niya ito sa counter nang walang kahit anong ingay, ngunit ang epekto nito ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng silid. Nanigas ang manager ng boutique na kakarating pa lamang. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanyang mukha nang makita ang pangalang nakaukit sa card. N. Valderrama. Mabilis na yumukod ang manager. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at paggalang. Ma'am, pasensya na po. Hindi namin alam na bibisita kayo ngayon. Please, let us assist you in the private lounge. Nagtaka si Sofia, ang kanyang puso, ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Wait, anong card ba yan? Manager, nagkakamali ka. Isang katulo lang ang babaeng yan. Hindi siya pinansin ni Nina. Kinuha niya ang blusa at iniyabot sa manager. I'll take this. And please, close the store for the next hour. I don't want any loud and unpleasant noise while I'm shopping. Yes, ma'am, Valderrama. Right away. Tugon ng manager. Humarap siya kay Sofia na may matigas na muka. Miss, I'm sorry, but we have to ask you to leave. The boutique is now reserved for a private VIP client. Tila tinakasan ng kulay ang muka ni Sofia habang pinapanood niya ang mga guard na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng tinawag niyang pulubi ay kakasara lang ng buong tindahan sa isang iglap. Habang pilit siyang inilalabas ng pinto, nakita niya si Nina na nakatayo sa gitna ng butik. Pinagmamasdan siya ng may malamig at mapang-uring tingin. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, may isang bagay na nahulog mula sa kamay ni Nina habang kinukuha niya ang kanyang gamit. Isang maliit na itim na card na may kakaibang simbolo. Isang card na hindi basta-basta nakikita ng publiko. Nang makita ito ni Sofia mula sa labas ng salamin, doon lamang siya nagsimulang manginig. Alam niya ang simbolong iyon. Iyon ang simbolo ng pamilyang nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusales sa Makati. Ang pamilyang kinatatakutan at iginagalang ni Marco ng higit sa lahat. Naiwang nakatayo si Sofia sa gitna ng mall, habang ang mga tao ay nagsisimulang magbulong-bulungan tungkol sa kanyang pagpapatalsik. Sa loob ng butik, nanatiling tahimik si Nina. Hawak niya ang seda, ngunit ang kanyang isipan ay malayo na. Alam niyang ito pa lang ang simula ng pagguho ng mundo ni Sofia. Senyorita, bulong ng manager habang nag-aalok ng tsaa.
Gusto niyo po bang ipa-cancel ang lahat ng existing orders ng Pamilya De Vega sa aming branch? Isang misteryosong ngiti ang sumagot sa kanya. Sa kabilang dako, isang lihim na mensahe ang pumasok sa telponyo ni Nina mula kay Attorney Ares. The audit is complete. Marco's hidden offshore accounts have been traced. He has nowhere to hide. Tumingala si Nina. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng api, kundi ang isang mapanganib na reynang nagsisimula ng humakbang. Hayaan mo muna silang managinip, Ares. Mas masarap magising mula sa isang magandang panaginip kung ang bubungad sa iyo ay isang bangungot. Kung hindi mo mababayaran ang utang na ito sa loob ng 24 na oras, Architect De Vega, wala kaming magagawa kundi ilitaw ang lahat ng iyong mga ari-arian. Kasama na rito ang mansyong kasalukuyan ninyong tinitirhan. Ang boses ng bank manager sa kabilang linya ay walang bahid ng pakiramdam. Tuyot na parang disyerto. At kasing talas ng isang hatol na kamatayan. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang mga palad habang dahan-dahang bumibitiw ang kanyang daliri sa telepono. Ang bawat dekorasyon sa silid na yon, ang mga mamahaling painting, ang gintong trophy ng Architect of the Year at ang malambot na carpet, ay tila nagsisimulang maglaho sa kanyang paningin, pinalalitan ng isang madilim at malalim na hukay. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang palayasin niya si Nina, ngunit tila isang dekada na ng kamalasan ang bumuhos sa kanyang buhay. Ang kumpanyang itinuring niyang kanyang kaharian ay unti-unti nang nagiging isang abandonadong kuta. Ang mga empleyado ay nagsisimulang magbitiw, ang mga kliyente ay bumabawi ng kanilang mga kontrata, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Marco, ano na? Sabi mo ay maayos mo ito. Ang boses ni Sofia ay punong-puno ng iritasyon habang mabilis itong naglalakad pabalik-balik sa harap ng mesa ni Marco. Hindi na ito ang malambing na babaeng nagneningning sa victory party. Ang kanyang mukha ay balot ng inis, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap na ng pintong malalabasan. I cannot stay in a house that's about to be foreclosed. Ang reputasyon ko ang nakataya rito. Tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at stress. Ginagawa ko ang lahat, Sofia, pero tila may humaharang sa bawat galaw ko. Lahat ng bangko, lahat ng investors, tila iisang tao lang ang sinusunod nila. Someone wants to bury me alive. Then find that person and beg! Sigaw ni Sofia bago padabog na lumabas ng silid. Iniwan si Marco sa gitna ng katahimikan na tila sumasakal sa kanya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Mabilis niya itong sinagot. Umaasa na ito na ang milagrong hinihintay niya. Architect De Vega. Ang boses ni Attorney Ares ay formal at malamig. I am representing the Valderrama Group. Ang aming chairperson ay handang makipag-usap sa iyo tungkol sa pagbili ng iyong mga utang. Ngunit may isang kondisyon. Halos lumabas ang puso ni Marco sa kanyang dibdib. Anong kondisyon? Kahit ano, gagawin ko. Pakisabi sa chairperson, hinding-hindi niya pagsisisihan ang pagtulong sa akin. Magkita kayo sa lumang bodega sa labas ng lungsod. Bukas, eksaktong 10:00 ng gabi. Mag-isa ka lang dapat. Kung may kasama ka o kung may makakaalam na iba, ang deal ay tapos na bago pa man magsimula. Sige, Ares. Darating ako. Maraming salamat. Nang maputol ang tawag, napasandal si Marco sa kanyang upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Akala niya ay ito na ang kanyang kaligtasan. Hindi niya alam na ang bawat salitang binitawan ni Ares ay bahagi ng isang mas malaking bitag na dahan-dahang nagsasara sa kanyang paligid. Samantala, sa isang madilim na sulok ng kanyang penthouse, nakaupo si Nina habang pinagmamasdan ang kanyang lumang wedding ring na nakapatong sa mesa. Ang ginto nito ay medyo kupas na, saksi sa 10 taon ng kanyang pagiging martyr. Sa loob ng 10 taon, ang singsing na ito ang kanyang lakas,
ang kanyang paalala na meron siyang pamilyang pinaglilingkuran. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang singsing na ito ay mukhang isang piraso ng bakal na walang halaga. Dahan-dahang kinuha ni Nina ang singsing. Naramdaman niya ang huling pitig ng sakit sa kanyang puso. Ang alaala ng araw na isinuot ito ni Marco sa kanya, ang mga pangakong napako, at ang mga pangarap na dinurog sa putikan. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na baso ng tubig, ang huling pagpapaalam sa babaeng nagmahal ng sobra at nasaktan ng husto. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa gabing pinalaya siya sa ulan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyon na kasing tigas ng diamante. Binitawan ni Nina ang singsing sa loob ng baso ng tubig. Ang marahang tunog ng paglubog nito ay tila isang huling hininga. Sa kaning isipan, nakikita na niya ang mukha ni Marco sa loob ng bodega. Ang mukha ng isang lalaking luluhod at magmamakaawa. Hindi alam na ang kanyang hinihinging tulong ay magmumula sa kamay na kanya mismong tinampal. Ang oras ng paniningil ay hindi lamang tungkol sa pera, Marco. Bulong ni Nina sa sarili, habang pinagmamasdan ang singsing na nakalubog sa ilalim ng baso. Tungkol ito sa bawat gabing hindi ako nakatulog dahil sa pag-aalala sa'yo. Tungkol ito sa bawat patak ng luha na ibinaliwala mo. Bukas, malalaman mo na ang pinakamahal na bagay sa mundo ay hindi ang iyong kumpanya, kundi ang tiwalang sinira mo. Dahan-dahang tumayo si Nina at naglakad patungo sa kanyang cabinet. Inilabas niya ang isang damit na kailanman ay hindi niya naisuot sa harap ni Marco. Isang damit na sumisimbolo ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ang gabi ay tila nakikiramay sa kanya. Ang katahimikan ay puno ng tensyon. Sa kabilang panig ng lungsod, si Marco ay nagsisimula ng mag-impake, puno ng huwad na pag-asa. Hindi niya alam na ang huling asset na kanyang pinanghahawakan ay ang mismong lugar kung saan tuluyang guguho ang kanyang mundo. Bakit ka pa bumalik dito? Hindi ba't malinaw na ang utos ko na huwag mo nang muling tapakan ang pamamahay na ito? Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa galit, habang nakatayo siya sa gitna ng sala, tila isang hari na nabulabog sa kanyang kuta. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit, naghahanda para sa kanyang pakikipagkita sa misteryosong chairperson ng Valderrama Group. Sa kanyang tabi, si Doña Elena ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Ngunit mabilis na tumalas ang tingin nito nang makita ang kanyang dating manugang na nakatayo sa pintuan. Nakatayo si Nina ng may dignidad. Bit-bit ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang mga huling gamit. Isang lumang apron, ang reseta ng kanyang lola, at ilang piraso ng murang damit. Pinagmasdan niya ang loob ng mansyon. Tila may nagbago. Ang bahay na dati ay laging mabango at maayos sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ay ngayon ay tila nawala ng sigla. May mga alikabok na sa mga kanto ng mesa, at ang mga bulaklak sa platera ay lantana. Ang kaguluhang ito ay salamin ng unti-unting pagguho ng buhay ng mga De Vega. Narito lang ako para kunin ang mga huling gamit ko, Marco. Kalmadong sagot ni Nina. Ang kanyang boses ay walang halong pait, tanging isang malalim na pantanggap sa katotohanan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Mabuti naman, singhal ni Doña Elena habang lumalapit at pilit na tinitingnan ang loob ng kahon ni Nina. Baka kung ano pang mahahalagang bagay ang nakawin mo. At tingnan mo nga ang sarili mo, Nina. Akala ko ba ay magiging maayos ang buhay mo pagkatapos kitang palayasin? Mukhang mas naging mukha kang pulubi ngayon. Hindi pinansin ni Nina ang panlalait ng matanda. Sa halip, ang kanyang paningin ay natuon kay Marco. Nakita niya ang paninginig ng mga kamay ng kanyang asawa habang sinusubukan nitong isuot ang kanyang kurbata. Sa gitna ng lahat ng sakit, may isang bahagi pa rin ng puso ni Nina ang nakaramdam ng huling pitig ng habag. Lumapit siya ng dahan-dahan, isang kilos na tila naging otomatiko sa loob ng 10 taon. Binitawan ni Nina ang kanyang kahon
at iniangat ang kanyang mga kamay upang ayusin ang kurbata ni Marco. Natigilan si Marco. Ang amoy ni Nina, ang pamilyar na amoy ng lavender at isang uri ng kalinisan na hindi matutumbasan ng kahit anong pabango, ay tila pansamantalang nagpatigil sa kanyang mundo. Sa isang sandali, bumalik ang gunita ni Marco sa mga araw na bago pa siya naging ganid sa kapangyarihan, noong ang tanging hangad niya lang ay ang ngiti ng babaeng nasa harap niya. Masyadong mahigpit, Marco. Mahinang bulong ni Nina habang mahusay na inaayos ang buhol ng kurbata. Huminga ka ng malalim. Hindi mo makukuha ang gusto mo kung hahayaan mong sakalin ka ng sarili mong takot. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Marco ang isang Mina na hindi niya kailanman nakilala. Isang babaeng may lalim, may misteryo, at may kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang kanyang kayabangan ay muling nanaig. Marahas niyang tinampal ang mga kamay ni Nina at lumayo. Huwag mo akong hawakan! Sigaw ni Marco, habang mabilis na inaayos ang kanyang suit na tila ba nadumihan ito sa haplos ni Nina. Hindi ko kailangan ng payo mula sa isang katulong. Ngayong gabi, mababago ang buhay ko. Magiging katuwang na ako ng Valderrama Group. At kapag nangyari iyon, hinding-hindi ko na kailangang makita ang pagmumukha mo. Isang matipid at malungkot na ngiti ang sumagot kay Marco. Kinuha ni Nina ang kanyang kahon at tumalikod. Sana nga ay makuha mo ang nararapat para sa'yo, Marco. Sana ay handa ka sa kung anong naghihintay sa'yo sa bodega. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco, ngunit hindi na siya nilingon ni Nina. Naglakad si Nina patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kabanata. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa kanyang biyenan na abala pa rin sa paglalagay ng lipstick. Doña Elena! Tawag ni Nina. Ang paborito ninyong tasa sa kusina, nabasag na yon kahapon ng bagong katulong ninyo. Tulad ng pamilyang ito, ang mga bagay na akala ninyo ay matibay, ay madali lang palang madurog kapag walang nag-aalaga ng tinto. Naiwang tulala ang matanda, habang dahan-dahang isinasara ni Nina ang malaking pinto ng mansyon. Walang tunog ng malakas na pagbagsak, tanging ang tahimik at pinal na paglalapat ng kahoy sa hamba. Sa loob ng sasakyan ni Aris na naghihintay sa labas, huminga ng malalim si Nina. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Aris, wika ni Nina. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng habag. Ihanda mo na ang lahat. Papunta na si Marco sa lugar na itinakda natin. Siguraduhin mong walang makakalusot. Tonight, we don't just take back the money. We take back the pride he stole from me. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon, pinanood ni Nina ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang asawang nagmamakaawa, kundi ang isang manganggaso na handa ng sumunggab. Marco, sa kanyang isip, ay kasalukuyan ng nagmamaneho patungo sa kanyang inaakalang tagumpay. Bit-bit ang kurbatang inayos ng kanyang walang kwentang asawa. Hindi niya alam na ang kurbatang iyon ay tila isang bitay na dahan-dahang hihigpit sa kanyang leeg sa oras na humarap na siya sa tunay na may-ari ng Valderrama Group. Ang katahimikan sa loob ng kanyang pribadong suite sa Valderrama Hotel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ni Nina. Malayo ito sa ingay ng sermon ni Doña Elena o sa nakabibinging panlalait ni Marco. Dito, ang tanghing naririnig ay ang banayad na pag-ikot ng aircon at ang mahinang paghampas ng telang sutla sa kanyang balat habang siya ay naghahanda. Nakatayo si Nina sa harap ng isang dambuhalang salamin na mula sa kisame hanggang sahig. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili. Isang imaheng tila ngayon lamang niyang muling nakilala pagkatapos ng 10 taon. Ang mga dalubasang kamay ng kanyang mga stylist ay katatapos lamang ayusin ang kanyang buhok. Hindi na ito nakatali ng pahapyaw gaya ng dati, kundi dahan-dahang umaagos sa kanyang balikat
na tila isang itim na talon. Ang kanyang mukha, na dati ay maputla at pagod, ay ngayon ay nababalot ng sining ng makeup na nagpapalitaw sa kanyang tunay na kagandahan. Malamig, matatag, at may awtoridad. Dahan-dahan tiningnan ni Nina ang kanyang mga kamay. Ang mga kalyo at gasgas na nakuha niya sa paglilinis ng mansyon ng mga De Vega ay tila naglaho na sa ilalim ng mga mamahaling cream at langis. Ang mga daliring dati ay naghihiwa ng sibuyas at naglalaban ng mga maruming medyas ni Marco, ay ngayon ay muling naging makinis. Tila mga daliri ng isang pianistang matagal na tumigil sa pagtugtog at ngayon ay handa nang simulan ang kanyang pinakadakilang konsyerto. Lumapit si Attorney Aris at inilapag sa kanyang harapan ang isang maliit na kahon na yari sa itim na velvet. Sa loob nito ay nakahiga ang isang gintong singsing na may malaking selyo ng pamilya Valderrama. Ang agila na nakabuka ang mga pakpak. Ito ang simbolong itinago niya sa ilalim ng kanyang unan, sa loob ng kanyang sapatos, at sa pinakamadilim na sulok ng kanyang puso sa loob ng isang dekada. Isinuot ni Nina ang singsing sa kanyang kanang daliri. Ang bigat nito ay hindi nakakasakal. Sa halip, ito ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay buo na muli. Ang agila ay muli nang nakadapo sa kanyang kamay. Senyorita Nina, handa na po ang sasakyan. Mahinang wika ni Ares habang nakayukod ng bahagya. Lahat ng mga direktor at ang media ay nasa bodega na, naghihintay sa anunsyo ng bagong chairperson. Hindi nila alam na ang kanilang hihintayin ay ang babaeng matagal na nilang kinalimutan. Tumingin si Nina sa kanyang refleksyon sa huling pagkakataon. Isinuot niya ang isang mahabang coat na kulay ginto at itim na tila balute ng isang mandirigma. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging gatong para sa apoy na ngayon ay naglalayab sa kanyang kaibuturan. Naalala niya ang araw na pinalaya siya ni Marco sa gitna ng ulan, ang pakiramdam ng putik sa kanyang tuhod, at ang tawa ni Sofia na tila isang sumpa. Ang lahat ng iyon ay naging bahagi na ng kanyang nakaraan, isang leksyon na hindi na niya kailanman mauulit. Ares, tawag ni Nina. Ang kanyang boses ay kasing talas ng diamante. Sabihin mo sa mga bodyguard na ihanda ang daan. Ayaw kong may kahit isang dumi na tumalsik sa aking damit na yung gabi. Ang dumi ay para lamang sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Masusunod po, Madam Chairperson, tugon ni Ares. Sa paglabas ni Nina ng suite, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na marmol ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang mga empleyado ng hotel na nadadaanan niya ay mabilis na tumatabi at yumuyukod. Bagaman hindi nila alam kung sino siya, nararamdaman nila ang bigat ng kanyang presensya. Hindi na siya ang Nina na humihingi ng tawad, siya na ang Nina na nagtatakda ng hatol. Sumakay si Nina sa likod ng isang armor-plated na limousine. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa bodega, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod na nagdaraan sa kanyang bintana. Ang lungsod na ito ay tila naging isang malaking chessboard at siya na ang reynang handa ng gumawa ng kanyang pinakahuling galaw. Ang kanyang isipan ay lumipad patungo kay Marco na posibleng kasalukuyan ng kinakabahan sa loob ng bodegang iyon, suot ang kurbatang inayos pa niya kanina. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina. Isang ngiting hindi puno ng saya, kundi ng katarungan. The Queen is ready, bulong ni Nina sa sarili, habang ang sasakyan ay dahan-dahang humihinto sa harap ng madilim na bodega. Ang mga headlight ng sasakyan ay tumama sa malaking bakal na pinto. Tila isang hudyat ng oras ng pagtatago ay tapos na. Ngayon, ang agila ay handa ng lumipad at kunin ang lahat ng nararapat sa kanya. Ang dilim ng gabi sa labas ng lumang bodega ay walang kinalaman sa nagniningning na liwanag na nagmumula sa loob nito. Ang dating abandonadong gusali na puno ng alikabok at kalawang ay parang dumaan sa isang milagro. Balot na ito ngayon ng mga mamahaling kurtinang pelus, mga dambuhalang chandelier na tila mga bituin sa kisame
at ang bango ng mga sariwang bulaklak na tila nagmumula sa isang harden sa Europa. Ito ang gabing itinakda para sa pagpapakilala ng bagong chairperson ng Valderrama Group at ang maglahat ng malalaking pangalan sa bansa ay naroroon. Suot ang kanilang pinakamagarbong kasuotan. Huminto ang isang medyo lumang sasakyan sa harap ng red carpet. Bumaba si Marco, mabilis na inaayos ang kanyang kurbata habang ang kanyang mga mata ay hindi mapakali sa pagkamangha. Kasunod niya si Sofia, na pilit itinatago ang kanyang inis dahil sa layo ng lugar. At si Doña Elena na halos lumuwa ang mga mata sa nakikitang karangyaan. Sa isip nila, ang imbitasyong ito ang kanilang huling baraha. Ang tanging paraan upang maisalba ang kanilang kumpanya mula sa tuluyang pagbagsak. Sabi ko na nga ba, Marco? Ang Valderrama Group ay hindi basta-basta mag-iimbita kung wala silang tiwala sa iyo. Mayabang na wika ni Doña Elena habang itinataas ang kanyang baba. Siguradong gagawin ka nilang partner pagkatapos ng gabing ito. At ikaw naman, Sofia, ayusin mo ang iyong tindig. Kailangan nilang makita na ikaw ang nararapat na maging asawa ng isang De Vega, hindi ang basurang si Nina. Numiti si Sofia at kumapit sa braso ni Marco. Don't worry, Mom. I'll make sure everyone sees who the real queen is tonight. Ngunit habang papasok sila sa loob, isang malamig na realidad ang sumalubong sa kanila. Nang iabot ni Marco ang kanyang imbitasyon sa usher na nakauniporme, tiningnan lamang sila nito ng mabilis at itinuro ang direksyon patungo sa pinakalikod na bahagi ng malaking hall. Excuse me? Sa likod? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at bahagyang galit. Hindi ba ninyo alam kung sino ako? Ako, si Architect Marco De Vega. Dapat ay nasa front table kami, malapit sa stage. Pasensya na po, sir. Formal na tugon ng usher. Walang bahid ng emosyon. Ang inyong pangalan ay nasa listahan ng mga observer lamang. Ang mga upuan sa harapan ay inilaan para sa mga board of directors at sa pamilya ng chairperson. Mangyaring tumuloy na po kayo sa likod para hindi makaabala sa ibang bisita. Tila sinampal si Marco sa harap ng maraming tao. Nakita niya ang ilang mga dati niyang kasamahan sa industriya na nakaupo sa bandang harapan. Nagtatawanan at tila hindi siya napapansin. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting napapalitan ng matinding kahihiyan. Napilitan silang maglakad patungo sa pinakadulo. Malapit sa pintuan ng kusina, kung saan ang ingay ng mga kubyertos ay mas malakas pa kaysa sa musika ng orkestra. Habang nakaupo si Marco sa kanyang madilim na sulok, napansin niya ang isang maliit na detalye sa ibabaw ng kanilang mesa. Ang tsaa na isinisilbi sa lahat ng bisita ay may pamilyar na amoy. Ang amoy ng tsaa na palaging tinitimpla ni Nina tuwing gabi para sa kanyang pagod na katawan. Isang uri ng tsaa na may halong pulot at luya na tanging si Nina lamang ang nakakaalam ng tamang timpla. Sa isang saglit, naalala ni Marco ang kanyang asawa na palaging nakayuko at tahimik na naglilingkod. Ngunit mabilis ning iwinaksi ang isiping iyon. Imposible, sabi niya sa sarili. Nagkataon lang siguro ito. Napakabastos naman ng mga tao rito, bulong ni Doña Elena habang pilit na pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay. Bakit ganito ang trato nila sa atin? Marco, sigurado ka bang ito ang tamang kumpanya? Mom, tumahimik na muna kayo. Pabulong na saway ni Marco habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa stage na nababalot ng makapal na kurtinang ginto. Hihintayin nating lumabas ang chairperson. Kapag nakausap ko siya, malilinaw din ang lahat. Biglang namatay ang lahat ng malalaking ilaw sa loob ng bodega. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Marco na tila isang tambol sa kanyang dibdib. Isang malakas na spotlight ang biglang tumutok sa tuktok ng grand staircase na nasa gilid ng stage. Ang tunog ng banayad na musika mula sa mga biolin ay nagsimulang umalingaw-ngaw, punong ang misteryo at drama. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa itaas ng hagdan. Ang bawat hakbang ng aninong iyon
ay tila may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa bawat taong naroroon. Mula sa kanyang madilim na sulok sa likuran, pilit na dumanaw si Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Nagsimimulang bumaba ang misteryosong babae. Ang kanyang mahabang gown na kulay itim at ginto ay tila nagniningning sa ilalim ng spotlight. Hindi pa makita ang kanyang mukha dahil sa anino. Ngunit ang kanyang tindig at ang kanyang bawat galaw ay tila pamilyar. Napakapamilyar sa paningin ni Marco. Sino siya? Bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng inggit at kaba. Habang papalapit ang babae sa gitna ng stage, dahan-dahang tumingala ang spotlight upang ipakita ang kanyang mukha. Ang buong hall ay napuno ng mahinang bulong-bulungan ng pagkamangha. Ngunit para kay Marco, Doña Elena at Sofia, ang mundong kanilang kinatatayuan ay tila biglang may yanig at gumuho. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naglaho at ang bawat isa sa kanila ay nakalimutang huminga. Nakatayo sa gitna ng stage, sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw, ang babaeng itinapon nila sa ulan. Ang babaeng tinawag nilang walang kwenta at ang babaeng tinalikuran nila para sa kapangyarihan. Isang matamis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babaeng nasa stage, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naglakbay sa buong hall. Hanggang sa tumigil ang kanyang tingin sa pinakalikod na mesa kung saan nakaupo ang 3 taong kumuha ng lahat sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa inyo, ang isang reyna ay mananatiling reyna, kahit pabalutin ninyo siya ng alikabok at itapon sa putikan. Ang tinig ni Nina ay umalingaw sa bawat sulok ng dambuhalang hall, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang banayad, ngunit pakabibinging awtoridad na tila nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier, nagniningning ang kanyang gown na yari sa gintong sutla. Tila bawat hibla nito ay sumasalamin sa bawat luhang inubos niya, noong siya ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ni Marco. Sa pinakalikod na mesa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa sobrang pagkagulat. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng pinagpupugayan ng pinakamakapangyarihang mga negosyante sa bansa, ay ang parehong babaeng 10 taong naghanda ng kanyang kape, nagplansa ng kanyang mga polo, at nagtiis sa kanyang mga masasakit na salita. Ang walang kwentang si Nina ay ang bilyonaryong si Nina Valderrama. Naramdaman ni Marco ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod. Isang nakapapansing mansa ng tsaa ang dahan-dahang kumakalat sa kanyang puting taksido dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagbabalik sa gabi ng kanilang paghihiwalay. Ang kurbatang suot niya ngayon, na inayos pa ni Nina bago ito tuluyang umalis, ay tila biglang humigpit sa kanyang leeg, tila isang bitay na dahan-dahang kumukuha ng kanyang hininga. Mali, hindi ito maaari. Nanginginig na bulong ni Doña Elena. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete, ay ngayon ay tila isang bangkay sa kaputlaan. Ang mga perla sa kanyang leeg na ipinagmamalaki niya ay tila naging mga batong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Isang katunong lang siya, isang hampas lupa. Paano siya naging Valderrama? Hindi sila pinansin ni Nina. Sa halip, humakbang siya patungo sa gitna ng entablado habang si Attorney Aris ay nakatayo sa kanyang tabi ng may buong paggalang. Kinuha ni Nina ang mikropono. Ang kanyang mga daliri ay nagniningning dahil sa agila na singsing, ang simbolo ng kapangyarihang matagal niyang isinakripisyo para sa isang huwad na pag-ibig. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Nina, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal. 10 taon akong nawala sa paningin ng publiko. 10 taon kong pinili ang katahimikan dahil naniwala ako na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa loob ng isang tahanan. Ngunit natutunan ko
na ang isang tahanang itinayo sa ibabaw ng kawalan ng utang na loob ay isang bahay na gawa sa buhangin. Tinitigan ni Nina ang direksyon ni Marco. Kahit malayo ang kinaroroonan nito, naramdaman ni Marco ang tindi ng tingin ng kanyang asawa. Isang tingin na tila humahati sa kanyang pagkatao. Architect Marco de Vega, tawag ni Nina sa pangalan nito, na nagdulot ng pagkagulat sa buong madla. Nais kong magpasalamat sa iyo. Dahil sa kalupitang ipinaranas mo sa akin, muli mong ginising ang agila na matagal nang natutulog. Salamat sa pagpapaalala sa akin na ang ginto, gaano man ito itapon sa putikan, ay hinding-hindi mawawala ng ningning. Ngayong gabi, hindi lamang ang Valderrama Group ang nagbabalik, kundi ang katarungang matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit para kay Marco, ito ay tila tunog ng mga bumabagsak na pader ng kanyang kumpanya. Nakita niya ang mga bodyguard na dahan-dahang lumalapit sa kanilang mesa. Si Sofia, na kanina ay mayabang, ay ngayon ay nakayuko na lamang sa hiya, pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera na nagsisimulang kumuha ng litrato. Ito ang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Ang bawat tagumpay na tinamasa ni Marco, ang bawat proyektong ipinagmalaki niya, ay nagmula sa kamay ng babaeng kanyang nirespeto ng mas mababa pa sa isang alipin. Marco, bulong ni Nina sa kanyang isipan habang pinagmamasta ng kanyang asawa na unti-unti nang nilalamon ng kahihiyan sa harap ng buong bansa. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Ito ay nababayaran ng danggal. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo kahit isang piraso nito. Habang dahan-dahang bumababa si Nina sa entablado upang makipag-usap sa mga board member, naiwan si Marco na nakatayo sa dilim, basang-basa ng tsa at balot ng matinding pagsisisi. Ang kanyang huling pag-asa ay tila isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ngunit bago pa man sila makalabas ng hall, isang lalaking nakauniporme ang humarang sa kanila. Architect de Vega, may mensahe po ang chairperson. Ang inyong kontrata sa lahat ng Valderrama projects ay opisyal ng winakasan sa segundong ito. Ang kontrata, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang mga salitang iyon ay parang mga tuyot na dahon na nalaglag mula sa mga labi ni Marco habang pinagmamasdan niya ang mga security guard na dahan-dahang pumapaligid sa kanilang mesa. Ang ingay ng palakpakan para kay Nina ay tila naging isang matinis na tunog sa kanyang pandinig, isang ingay na nagpapahiwatig ng kanyang katapusan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may hawak na blueprint ng mga dambuhalang gusali, ay ngayon ay nanginginig sa takot habang hawak ang isang basong wala ng laman. Hindi matanggap ni Doña Elena ang kanyang nakikita. Tumayo siya ng biglaan, naging sanhi ng pag-uga ng mesa at ang pagtalsik ng ilang kutsara sa sahig. Hindi! Nagkakamali kayo! Isang impostora ang babaeng yan! Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay bumasag sa elegansya ng gabi. Nina, huwag mo kaming lokohin. Alam ko kung sino ka. Isa kang hamak na ulila na pinulot namin sa kalsada. Security, hulihin ninyo ang babaeng yan. Siya ang nagnanakaw ng pagkakakilanlan ng pamilya Valderrama. Ngunit walang sumunod sa kanyang utos. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng pangungutya at awa para sa matandang tila nawawala na sa sariling kaisipan. Dahan-dahang lumapit ang head of security, isang lalaking malaki ang pangangatawan at walang mababakas na ngiti sa mukha. Madam, kailangan niyo na pong lumabas. Nakakaabala na po kayo sa aming chairperson. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakalaban niyo? Pagpupumiglas ni Elena habang hinahawakan siya sa braso. Ngunit ang kanyang mga perlas ay dahan-dahang nalaglag at nagkalat sa sahig, tila mga butil ng palay na tinatapon sa hangin. Kaladkad siyang inilabas ng bodega. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ito ng malamig na katahimikan ng gabi. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Marco ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat.
Inakala niyang si Nina yon. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Sofia na mabilis na kinukuha ang kanyang mamahaling bag. Sofia, tulungan mo ako. Kailangan nating makausap si Nina. Baka sakaling... Isang mapait na tawa ang isinagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig para kay Marco, ay ngayon ay puno ng pandidiri. Tulungan ka? Marco, look at yourself. You're a loser. You're bankrupt. Akala ko ba ay ikaw ang hari ng industriyang ito? Yun pala, lahat ng yaman mo ay galing lang sa asawa mong itinapon mo. Sofia, mahal kita. Huwag mo akong iwan ngayon. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. Mahal? Marco, I loved the architect De Vega who had millions in his bank account. I don't date a man who's about to become a convict. Goodbye, Marco. Huwag mo na akong tatawagan uli. Mabilis na tumalikod si Sofia at naglakad palayo. Ang kanyang matataas na takong ay naglilika ng tunog ng mabilis na pag-iwas sa isang lumulubog na barko. Naiwang mag-isa si Marco sa gitna ng hall. Tumingala siya sa stage at nakita niya si Nina na nakatayo pa rin doon, nakikipag-usap sa ilang mga foreign investors. Ang liwanag ng spotlight sa kanya ay tila lalong nagpadilim sa kinaroroonan ni Marco. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang malaking alon na tumama sa kanya. Ang katulong na palaging naghihintay sa kanya sa bahay. Ang babaeng palaging may nakahandang mainit na tubig para sa kanyang paligo. Ang babaeng kanyang rerespeto ng mas mababa pa sa isang gamit. Ay ang siya ring kaisa-isang dahilan kung bakit siya naging tao sa paningin ng mundo. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang bawat panglalait niya kay Nina ay tila mga pakon na ngayon ay bumaon sa kanyang sariling kabaong. Bago pa man siya makahakbang paalis, humarang sa kanyang harapan si Attorney Aris kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Architect De Vega, formal na wika ni Aris, habang inilalabas ang isang folder na may tatak ng korte. Ito ay warrant of arrest para sa iyo. Kasama sa mga kasong kakaharapin mo ay ang falsification of public documents, estafa, at ang malaking pagkakautang na hindi mo nabayaran sa Valderrama Group. Nanigas si Marco. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng bodega, sa gitna ng mga nagkalat na perlas ng kanyang ina. Ang kinang ng kanyang tuxedo ay tila naging isang mabigat na pasanin. Wait, please, let me talk to Mina! Sigaw ni Marco habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis. Mina, I'm sorry. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, please! Mula sa malayo, tumigil si Nina sa kanyang pakikipag-usap. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan ng kanyang asawa na kinakaladkad na palabas ng mga otoridad. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala ring saya. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam na tila tinitingnan niya ang isang estrangerong wala nang kinalaman sa kanyang buhay. Ito ang huling imahe ni Marco bago isara ang malaking pinto ng bodega. Si Nina, ang reyna ng Valderrama, na muling tumalikod upang harapin ang kanyang kinabukasan, habang siya ay dahan-dahang ipinapasok sa loob ng isang madilim na sasakyan ng pulis. Ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, at sa ilalim ng mga guho, wala nang natira, kundi ang kanyang sariling kahihiyan. Malamig ang semento ng maliit na silid kung saan kasalukuyang nakaupo si Marco. Suot ang kulay kahel na tsaliko ng isang bilanggo. Ang dating mabangong amoy ng mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng luma at saradong kwarto. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may hawak na gintong panulat, ay ngayon ay nakakandado sa ilalim ng mabigat na bakal na posas. Ang bawat ingay ng kanyang paggalaw ay tila isang malupit na paalala ng kanyang pagbagsak mula sa itaas ng kanyang wad na kaharian. Bumukas ang bakal na pinto nang walang anumang pasabi.
Pumasok si Nina, dahan-dahan at puno ng dignidad. Hindi siya nakasuot ng kanyang gown mula sa party. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Ngunit ang aura ng kapangyarihan ay nananatili sa kanyang bawat hakbang. Umupo siya sa tapat ni Marco. Ang mesa sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin na hindi na kailanman matatawid. Nina, salamat at dumating ka. Paos na wika ni Marco. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng puyat. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Mina, ngunit mabilis itong iniwas ng kanyang dating asawa. Patawarin mo ako. Hindi ko alam, hindi ko naisip na ikaw palang lahat ng ito. Kung alam ko lang sana... Sana ay ano, Marco? Putol ni Nina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit kasing talim ng patalim. Sana ay hindi mo ako itinapon sa ulan. Sana ay hindi mo ako tinawag na walang kwenta. Sana ay minahal mo ako ng totoo dahil sa pera ko at hindi dahil sa pagkatao ko. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa matinding pagsisisi. Nagkamali ako, Nina. Nabulag ako ng ambisyon. Akala ko ay sapat na ang galing ko bilang arkitekto. Hindi ko alam na ikaw ang nagtutulak sa akin paitaas. Please, bawiin mo ang mga kaso. Maibabalik natin ang lahat. Magmula tayo uli. Pangako, magiging mabuting asawa na ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mina. Tumingala siya sa kisame. Pinipigilan ang huling patak ng luhang nais lumabas. Magmula uli? Marco, 10 taon akong nagsimula araw-araw. 10 taon akong gumigising ng maaga para ihanda ang kape mo, para ayusin ang mga damit mo, para siguraduhin na wala kang iisiping problema kundi ang pangarap mo. 10 taon kong ibinigay ang buhay ko para sa iyo. Ang nakikita mo ngayon ay hindi ang simula, kundi ang dulo ng lahat. Dahan-dahang hinaplos ni Nina ang ibabaw ng mesa. Tila nararamdaman ang bawat gasgas ng nakaraan. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Hindi ang pagpili mo kay Sofia. Hindi ang panlalait ni Doña Elena. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang kahit kailan hindi mo ako nakita. Kahit noong magkatabi tayo sa pagtulog, kahit noong isinusubo ko sa iyo ang pagkaing niluto ko, hindi ako ang nakita mo. Ang nakita mo lang ay ang sarili mo. Tumulo ang luha ni Marco, bumabagsak sa kanyang mga nakaposes na kamay. Nina, mahal kita. Maniwala ka. Mahal mo ang posisyon mo, Marco. Mahal mo ang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo nang hindi mo alam. Pero ang Nina na nagmahal sa iyo ng totoo, patay na siya noong gabing isinara mo ang pinto ng mansyon habang umuulan. Ang Nina na kaharap mo ngayon ay ang babaeng kailangan mong pagbayaran. Tumayo si Nina, handa ng tuluyang lisanin ang silid at ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 1 dekada. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paghugot ng isang malalim na tinik mula sa kanyang puso. Ngunit bago siya makalabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Marco. Inutusan ko si Aris na siguraduhin na maayos ang trato sa'yo rito. Iyon na ang huling utang na loob na ibibigay ko sa'yo. Mula sa araw na ito, hindi na tayo magkakilala. Nina, huwag! Patawarin mo ako! Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng presento. Ngunit hindi na lumingon si Nina. Paglabas niya ng gusali, sumalubong sa kanya ang init ng sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Ngunit sa kabila ng katarungang kanyang nakamit, may isang malalim na sugat pa rin sa kanyang puso na kailangang hilumin. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang katahimikan pagkatapos nito ay puno ng pait. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Ang babaeng nandoon ay malakas, mayaman at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga matang yon, nandoon pa rin ang sugat ng isang babaeng
Nangarap lamang ng isang simpleng pag-ibig. Madam, tawag ni Aris habang pinagbubuksan siya ng pinto. Nakatanggap po kami ng tawag. Si Doña Elena, dinala po sa ospital dahil sa matinding stroke matapos malaman ang hatol kay Marco. Nanatiling tahimik si Nina. Ang balitang iyon ay tila huling piraso ng isang puzzle na tuluyan ng nabuo. Ang lahat ng kanyang mga kaaway ay nakatikim na ng katarungan. Ngunit bakit tila may kulang pa rin sa kanyang kalooban? Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng kanyang bagong opisina ay tila may dalang kakaibang init. Hindi ito nakapapaso, kundi tila isang banayad na haplos na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Wala na ang amoy ng luma at madilim na presinto. Dito, sa tuktok ng Valderrama Tower, ang hangin ay amoy sariwang pag-asa at ang halimuyak ng mga bagong pitas na puting liryo. Nakatayo si Mina sa harap ng kanyang salamin. Inaayos ang kanyang buhok na ngayon ay malaya ng nakalaylay. Wala na ang kanyang wedding ring. Ang kanyang daliri ay malaya na. At ang tanging suot niya ay ang agila na singsing na sumisimbolo sa kanyang pagbabalik. Ngunit bago siya tuluyang magpatuloy sa kanyang bagong buhay, alam niyang may isang huling hinto pa siyang kailangang gawin. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pribadong kwarto sa ospital. Doon, nakita niya si Doña Elena. Ang babaeng dating nagniningning sa mga perlas at puno ng poot, ay ngayon ay tila isang maliit na tumpok ng mga buto sa ilalim ng puting kumot. Ang kanyang muka ay tabingi dahil sa stroke, at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan, walang malay sa mundong kanyang iniwan. Dahan-dahang lumapit si Nina. Kinuha niya ang isang basong tubig sa gilid ng kama, at dahan-dahang pinunasan ang tuyong labi ng kanyang dating biyenan gamit ang isang malinis na tela. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring kagalakan sa nakikitang paghihirap nito. Tanging isang malalim na katahimikan ang namayani. Iniwan ni Nina ang isang sobre sa lamesa. Isang pondo na titiyak na magiging maayos ang pag-aalaga sa matanda hanggang sa huling sandali nito. Ito ang kanyang huling utang na loob sa pamilyang sumira sa kanya. Ang pagpapakita na ang kanyang kabutihan ay hindi kayang lamunin ng kanilang kasamaan. Pagkatapos nito, nagtungo si Nina sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Sa harap ng puntod ng kanyang lolo Ben, dahan-dahan siyang naupo sa damuhan. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol. Hinaplos ni Nina ang ukit ng pangalan ng kanyang lolo. "Lolo, tapos na po," bulong niya habang ang kanyang boses ay nanginghinig sa pinaghalong lungkot at gaan ng loob. "Nahanap ko na ang sagot sa hamon niyo. Ang ginto ay nanatiling ginto. Pero natutunan ko na ang tunay na halaga nito ay wala sa kislap, kundi sa tibay nito sa gitna ng apoy. Malaya na ako, Lolo. Malaya na ako sa kanila, at malaya na rin ako sa sakit." Sa gitna ng kanyang pananalangin, naramdaman ni Nina ang isang presensya sa kanyang likuran. Akala niya ay si Attorney Aris. Ngunit ang amoy ng hangin ay nagbago. May amoy ng sandalwood at dagat. Isang pamilyar na amoy na tila nagmula sa kanyang kabataan. Bago pa man siya nabulag ng pag-ibig kay Marco, dahan-dahang lumingon si Nina. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Nakasuot ito ng isang simpleng asul na polo, at ang kanyang mga mata ay may dalang init na tila nakakakilala sa kanyang buong pagkatao. "Hindi ka pa rin nagbabago, Nina. Mahilig ka pa rin sa puting rosas," wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, at puno ng nostalgia. Natigilan si Nina. "Rafael?" Si Rafael ay ang kanyang kababata, ang kaisa-isang tao na nakakita sa kanyang pag-iyak noong bata pa siya, ang lalaking kanyang tinalikuran noong piliin niyang sumama kay Marco. Sa loob ng 10 taon, wala siyang narinig tungkol dito. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang paghahanap ng kapayapaan,
Tila itinadhana ng tadhana ang kanilang pagkikita. Lumapit si Rafael at tumayo sa tabi niya. Nabalitaan ko ang lahat. Hindi ako lumapit noon dahil alam kong kailangan mong pagdaanan ang sarili mong laban. Pero ngayon natapos na ang bagyo, naisip ko na baka kailangan mo nung kasama sa panibagong pagsikat ng araw. Tumingin si Nina sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Hindi siya sumagot agad. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang pagnanais na tumakas. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng galit at plano ng paghihiganti, ay ngayon ay tila isang lupang handa ng tamnan muli. Rafael, marami na ang nagbago, mahinang sagot ni Nina. Alam ko, tugon ni Rafael habang dahan-dahang inyabot ang kanyang kamay. Hindi para humawak kundi bilang isang paanyaya. Pero ang dagat ay palaging bumabalik sa dalampasigan. Gaano man ito kalayo, itaboy ng hangin. Handa akong maghintay, Nina. Kahit gaano pa katagal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina. Hindi ito ang ngiti ng tagumpay sa paghihigante, kundi ang ngiti ng isang babaeng nagsisimula ng maniwala muli. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, ang bawat hakbang ni Nina ay tila mas magaan. Ang kanyang nakaraan ay isang aral, ang kanyang kasalukuyan ay isang katarungan, at ang kanyang kinabukasan ay isang blankong papel na handa na niyang sulatan ng bagong kwento. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong nahanap na kapayapaan, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan habang nakikita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas ng gate. Isang sasakyang hindi kay Rafael at hindi rin kay Aris. Sino ang nagmamasid sa kanya sa gitna ng kanyang paggaling? Ang lungsod ng Makati ay tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw sa ilalim ng madilim na langit. Isang tanawing kay tagal na ipinagkait ni Nina sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa kanyang penthouse balcony. Ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang muka at nagpapalipad sa kanyang buhok. Wala na ang amoy ng usok at mantika. Ang kanyang paligid ngayon ay amoy tagumpay at ang kalayaan na tila isang mamahaling alak na dahan-dahang nananalaytay sa kanyang sistema. Sa kanyang kamay ay hawak niyang isang tablet na nagpapakita ng mga huling balita sa pahayagan. Architect Marco de Vega, sentensyado ng 10 taon para sa pandaraya at estafa. Sa ibaba nito ay ang larawan ni Sofia na pilit na nagtatago mula sa mga kamera, matapos mapatunay ang sangkot din sa ilang ilegal na transaksyon ng kumpanya ni Marco. At sa isang maliit na kanto ng balita, nabanggit ang paglipat kay Doña Elena sa isang charity ward dahil sa kawalan ng pondo para sa kanyang espesyal na paggamot. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Nina. Akala niya noon ang makitang nagdurusa ang mga taong sumira sa kanya ang magbibigay sa kanya ng pinakamalaking kaligayahan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga larawan ng kanilang pagbagsak, wala siyang naramdamang hiyaw ng tagumpay. Tanging isang tahimik na pagtanggap na ang gulong ng tadhana ay natapos na sa pag-ikot. Ang katarungan ay naibigay na at ang bawat luhang pumatak sa basang kalsada noong gabing yon ay nabayaran na ng bawat segundong paghihirap na kakaharapin ni na Marco. Dahan-dahang ibinaba ni Nina ang tablet sa mesa at tumingin sa malayo, kung saan ang mga bituin ay tila nakikipagpaligsahan sa mga ilaw ng lungsod. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Nina na siya ay buo. Hindi dahil sa kanyang bilyon-bilyong yaman, hindi dahil sa kanyang titulo bilang chairperson, kundi dahil sa katotohanang hindi niya hinayaan ang galit na lamunin ang kanyang pagkatao. Ang agila ay hindi na kailangang mangaso para sa paghihigante. Sapat na ang lumipad ng mataas at malayo sa putikan ng nakaraan. Inilabas ni Nina ang kanyang lumang journal mula sa kanyang bulsa. Ang journal kung saan niya isinusulat ang kanyang mga pangarap noon siya ay isang simpleng may bahay pa lamang. Binuksan niya ang huling pahina at kumuha ng panulat. Sa gitna ng malinis na papel, isinulat niya ang iisang salita na may malalaking titik.
Laya. Tapos na ang kwento niyo sa buhay ko, Marco. Bulong ni Nina sa hangin. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kapayapaan. Mula sa gabing ito, ang pangalang Nina Valderrama ay hindi na mauugnay sa inyong mga anino. Ako ay akin na muli. Sa kanyang pagtalikod mula sa balcony, naramdaman niya ang init ng kanyang tahanan. Isang tunay na tahanan na binuo niya para sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang malambot na kama, handa nang matulog nang walang anumang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang himig ng pasasalamat sa bawat pagsubok na kanyang dinaanan. Ngunit bago pa man niya maabot ang switch ng ilaw, isang banayad na kumatok sa pinto ng kanyang suite ang pumutol sa katahimikan. Ang tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ay hindi nakatatakot. Ito ay may kasamang pag-iingat at isang uri ng pamilyar na paggalang. Napakunot ang noo ni Nina. Hindi siya naghihintay ng sinuman sa ganitong oras. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng bahagya ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Nang buksan ni Nina ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang buke ng mga sariwang asul na bulaklak. Ang paborito niyang kulay na si Rafael lamang ang nakakaalam. Sa likod ng mga bulaklak ay ang mga mata ni Rafael, na tila nagsasabing, handa siyang maghintay sa labas ng pinto hanggang sa maging handa si Nina na muling magbukas ng kanyang puso. Hindi ko nais na istorbohin ang iyong kapayapaan, Nina. Mahinang wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay may dalang pangako ng katapatan. Gusto ko lang malaman mo na kahit gaano pa katagal ang kailangan mong panahon para maghilom, nandito lang ako sa kabilang panig ng pinto. Handa akong maglakad kasama mo, hindi sa unahan o sa likuran mo, kundi sa tabi mo. Isang tunay na ngiti, ang pinakamatamis na ngiting nasilayan sa kanyang muka sa loob ng isang dekada, ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Nina. Hindi niya kinuha ang mga bulaklak. Sa halip, binuksan niya ng mas malawak ang pinto. Isang tahimik na paanyaya na pumasok ang liwanag sa kanyang bagong simula. Pasok ka, Rafael, tugon ni Nina. Magsisimula pa lang ang kwento ko. Habang dahan-dahang sumasara ang pinto, ang huling imahe na natira sa silid ay ang dalawang aninong nagtatagpo sa ilalim ng banayad na liwanag ng lampara. Ang reyna ay hindi na nag-iisa sa kanyang trono. At sa labas, ang lungsod ay patuloy sa pagkutitap, saksi sa muling pagsilang ng isang babaeng minsan ay dinurog. Ngunit ngayon ay nagniningning ng higit pa sa ginto. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundong itinayo ni Marco de Vega sa ibabaw ng mga kasinungalingan at kawalan ng utang na loob. Sa loob ng panahong iyon, ang pangalang Nina Valderrama ay hindi na lamang naging simbolo ng yaman at kapangyarihan, kundi naging mitsa ng pag-asa para sa maraming kababaihang nakaranas ng pang-aapi sa loob ng sarili nilang tahanan. Nakatayo si Nina sa gitna ng isang malawak at maaliwalas na garden ng Valderrama Foundation. Isang shelter na itinayo niya para sa mga biktima ng domestic abuse. Ang amoy ng sariwang damo at mga bulaklak ay tila isang gamot na tuluyan ng nagpalamig sa kanyang kalooban. Wala na ang kaba, wala na ang pot, at wala na ang pait na dating nakagapos sa kanyang puso. Sa kanyang harapan, pinagmamasdan niya ang isang batang babae na masayang naglalaro, malayo sa takot na dating bumabalot sa buhay nito. Dahan-dahang lumapit si Nina sa isang bench, kung saan nakaupo ang isang batang ina na tila malalim ang iniisip. Hinawakan niya ang kamay ng babae, isang haplos na puno ng pag-unawa. Huwag mong hahayaang sabihin nila sa'yo na wala kang kwenta dahil lamang sa pinili mong magmahal. Mahinang wika ni Nina, ang kanyang boses ay kasing banayad ng hangin. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, at ang iyong halaga ay hindi nababawasan dahil lamang sa pagpili mo sa iyong sariling kaligtasan. Tandaan mo, ang ginto ay nananatiling ginto, kahit pa ito ay mabalot ng putik.
Isang pasasalamat ang makita niya sa mga mata ng babae. Isang liwanag na nagpaalala kay Nina sa kanyang sariling paglalakbay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad si Nina patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Rafael. Nakasandal si Rafael sa pintuan, may hawak na 2 tasa ng kape. Hindi ito ang mamahaling kape sa hotel, kundi ang simpleng kapeng barako na pareho nilang kinagigilihan. Kumusta ang huling pagbisita mo sa ospital? Tanong ni Rafael habang iniabot ang kape kay Nina. Maayos naman, tugon ni Nina. Si Doña Elena ay tahimik na. Hindi na niya ako kilala, pero sinisiguro ng mga nurse na komportable siya. At si Marco, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanyang abogado. Humihingi siya ng patawad. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko na totoo na ang kanyang pagsisisi. Napatawad mo na ba sila? Tanong muli ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalaga. Huminga ng malalim si Nina at tumingin sa papalubog na araw. Napatawad ko na sila, Rafael. Pero hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil nararapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang kaaway mo ang mamatay. Ngayong wala na ang galit, pakiramdam ko ay mas magaan na ang bawat paghinga ko. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang binagtas ang daan patungo sa dalampasigan. Habang umaandar ang sasakyan, pinagmamasdan ni Nina ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo, ngunit ang mga alaala ng kanyang paghihirap ay nananatiling aral na kanyang dadalhin habang buhay. Alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang Nina na martir ay naglaho na, at ang Nina na reyna ng kanyang sariling tadhana ay handa nang harapin ang anumang bukas. Sa dalampasigan, habang pinagmamasdan nila ang paghalik ng dagat sa buhangin, dahan-dahang inilagay ni Rafael ang kanyang braso sa balikat ni Nina. Walang halong pilit, walang halong takot. Ito ay sa isang pag-ibig na hindi nang hihingi ng sakripisyo, kundi nagbibigay ng suporta. Handa ka na ba sa susunod na kabanata? Bulong ni Rafael. Ngumiti si Nina at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Higit pa sa handa, Rafael. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang tunay na kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi, ang aking sarili. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, ang huling imahe ng kwento ay ang 2 aninong naglalakad sa tabi ng dagat, malaya mula sa nakaraan at puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Ang agila ay tuluyan ng nakahanap ng kanyang langit, at sa kanyang paglipad, wala nang makapipigil pa sa kanyang ningning.